Ako po talagang gustong-gusto ko talaga na tignan ang lahat ng bagay sa liyente ng biyaya. Yes, pero sometimes I fail. Bumabagsak po talaga ako at syempre nananaig ang ating pagkatao. Nananaig ang pagiging nasa laman natin. Uy, nasa laman. Kristiyano, nasa laman. Syempre naman. Bakit? Ikaw ba perfecto ka na ba? Ikaw ba glorified body na? Hindi pa naman. Dito pa po tayo. Di ba? So, until i-rapture tayo, doon pa lang tayo magbibihis ng glorified body natin. Okay, this morning I would like to aray ko. Yung tingnan nyo. Maganda example yung sabi ni Lord, gamitin ko raw. Aray ko. Subjective. Dahil nasaktan ka, aray ko. Alam nga naman nasaktan ka na. Oh, thank you Lord, nasaktan ako. Huwag kang ipokrito. Masama yun. Kung nasaktan ka, aray ko. Bila ka lang magalit ka, magalit ka. Diba? Pero huwag kang magkasala. Oh. So, sa ating pag-aaral ngayon, nais ko kayong bigyan ng mga puntos regarding sa tulad nito mga nangyayaring ganito sa araw-araw nating buhay bilang mga Kristiyano na, pero siyempre meron pa rin tayong mga kahinaan, no? Like siyempre sa akin, pag nabubuisit ako, naasar ako, maraming mga pangyayari. Lahat naman tayo ganun. Kung sabihin na wala, huwag kang ipagang plastic, no? Talagang meron po talaga. Kaya meron tayong mga ilang puntos dito na nais kong sa inyo'y sabihin kung ano yung pwede nating maging kapakinabangan din naman din. Lagay ko ng camera dito. I have my Jollibee iced tea, pampalamig ng ulo. And yeah. So yan. Bagay ba dito? Sige na nga. So, tungkol sa spiritual growth natin, nandito na po yung spiritual growth. Nandito po yung kung paano tayo, sa isang araw lang po ito. Actually, maganda pag ito yung nakuha po ninyo. Isulat po ninyo kung may time kayo. Kung ito po ay maisusulat ninyo. Dahil mahalaga po ito. Yung kapakinabangan po talaga nito ay sa atin po ay talagang magkakaroon ng magandang kapakinabangan at sa pakikisama natin sa kapwa rin po natin. Okay? Umpisa na po natin. 10 minuto lang ang bigay ng ang tawag dito, TikTok sa atin po. So, ayan. Number 1. Truth number 1. We can only grow spiritually when we focus on the person and the finished work of Jesus. It's all about Him. That's all. Again, we can only grow spiritually when we focus on the person and the finished work of Jesus. It's all about Him. That's all. Kung magpo-focus ka kay Jesus, yun na yun. Number 2, ganun lang po yun. Throughout the day, sa buong araw, let us be Jesus conscious. Ito ang isa sa pinakamagandang key para mag-grow ka spiritually. Maging conscious ka na kasama mo lagi si Jesus. Kasi minsan, kapag kami dumating na yung mga pinagdaraanan, mga problema, mas napo-focus tayo dyan. Don't accept me. I'm included also. Diba? So, sino ba naman ang walang mga kahit papano sa buhay ay mayroong mga pinagdaraanan? Lahat tayo meron. So, ang keyword dito, Jesus conscious ka. Always be conscious on the Lord Jesus. No? Dahil, yun talaga ang dapat natin gawin. Susunod, maganda itong susunod. Involve Jesus in everything you do. I-involve mo si Jesus sa lahat ng ginagawa mo. Kung kakain ka, Lord, ako ay kakain. Ako ay manonood, Lord, ng sine. Ako ay mamamasyal. Lord, ako po ay magdidisco. Kasamang barkada ko. Mag-jamming kami. Gigimik kami. Isama mo lagi si Jesus. And you will have a perfect day, my friend. Yes. Number susunod. Maganda to. Forget the past and always focus on the good things the Lord has done. Okay?
and what He had in store for us. Okay, ano yung mga yan? Ano ba naka-in-store po sa atin? His unlimited grace, blessings, and protection. Ibig sabihin, kalimutan mo na yung mga pangit na nangyari sa'yo. Nung isang taon ba, merong kilala po ako na trauma siya last year. He was being traumatized by something na nagkamali po siya, pero na-traumatize po siya doon sa pagkakamali niya. Hindi niya sinasadya yun, pero na-traumatize siya. And then, right after that, tapos na yung experience na yun, pero hinahunt pa siya ng parang natatakot siya pag naiisip niya. Huwag tayong papayag na ganun po. At yun po, pag natatakot kayo ng gayon, galing po yun kay Satanas. Hindi galing kay Jesus yun. Gusto ni Jesus, mabuhay po tayo ng mapayapa. Yung bang kapag ka nag-i-expect ka, i-expect mo na walang masamang mangyari sa'yo. Expect good things only. Expect mo yan because we have a good God. Expect mo lang yung magaganda. Huwag ka mag-i-expect ng pangit sa diablo yun. Okay? So, forget the past. Kung ano man yung trauma ka, kalimutan mo na. It's about time. High time for you to start your life. To start your life anew with something better. With Jesus. Yan po ay mangyayari. Okay? Okay. Ito gustong-gusto kong ulit-ulitin sa again, ulitin ko. Forget the past and always focus on the good things the Lord has done. Marami na siyang ginawa sa iyo. Bago pa mangyari sa iyo yung pangit na nangyari yun, marami na siyang blessing na ginawa sa iyo. Marami na siyang miracles na ginawa sa buhay natin, di ba? So, yun ang isipin natin. Pag may problema ka at pinagdadaanan, kahit sino tayo, kapag may problema tayo pinagdadaanan, isipin natin yung mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. At tiyak, dito sa problemang ito, aalisin ka niya dyan. Palakpakan natin si Lord Jesus. Ayun. Forget the past and always focus on the good things the Lord has done and what He have in store. And what He have is still in store for you. Marami pa. Okay? His unlimited grace, ang grace niya unlimited. Yung kanyang blessings, marami yan, hindi na uubos, at ang kanyang proteksyon, gagabayan ka. Hindi niya papabayaan na yung mga takot mo ay mangyari. Kung ikaw ay believer, natatakot ka, pues, tapatin kita. Hindi mangyayari yung mga takot mo. Hindi mangyayari. Dahil si Jesus ang bahala diyan. Amen. Amen. Susunod, always expect the good things we desire. Only expect good things. Ayun. Expect mo lang yung mga good things. Okay? Huwag kang mag-i-expect ng bad. Sapagkat ang bad sa Tagalog, masama. Okay? Naku, baka ma-aksidente ako. Ay, naku, lumindol dyan. Ayaw kong pumunta. Ba? Kung ganyan ang mentalidad mo, napakanega mo naman. Hindi ka uusad niyan, no? Dapat talagang Jesus is our courage. Matapang tayo, hindi tayo duwag. Okay? Lagi tayong mag-expect ng good things na protektahan tayo ng Lord. Tingnan niyo itong aso. Barbell. Look at him. Ang ganda na po. Pinakamagandang aso yan. Charot. Di ba? So, ayan. Susunod. Always know that Jesus is good and our welfare is what He's after. Again, always know that Jesus is good and our welfare is what He's after. Yung kabutihan natin, yan ang iniisip ni Kristo. Hindi nag-iisip si Jesus na ikapapangit natin. Kaya lahat tayo makaka-expect ng magandang mangyayari sa life ko. Hindi ako matatakot. Panglaas po ito, share the love of Jesus to other people. Mag-share ka ng good news, ng grace niya. Ayun lang po. Ilang puntos ba to? 1, 2, 3, 4, 5. 7 puntos. Sinare ko lang po sa inyo at ito po ay talaga naman po nakatitiyak na ang Panginoon ay nag-iingat po lagi sa atin. Makatitiyak tayo na hindi tayo dapat mangamba dahil alam natin ang pangamba at takot ay galing sa diablong Satanas. Okay? So, at kaaway natin si Satanas. At alam natin, kay Jesus tayo, mananagumpay tayo. Hindi lang tayo ginawang mananagumpay. We're not just conquerors. We are more than conquerors because of Him who loved us and gave Himself for us. That's Jesus, the one who loved us. God